Magandang hapon po. Ako'y emergency lang na magla-live sa ngayon sapagkat concerned ako at nalaman ko may isang taong papatayin. At ang taong tinutukoy na papatayin ay naging kliyente ko pa, si Councilor Elgin Damasco na konsihal ng Puerto Princesa. Siya rin po ay top broadcaster ng Radyo Bandera sa Puerto Princesa. At ang planong pagpatay po sa kanya, hindi ko lang babanggitin kung sino ang mga nalaman ko lang po kung sino ang, hindi ko ba babanggitin just for sa tingin ko pa as a matter of security. Kung sino yung taong inupahan na papatay kay Councilor Elgin Damasco ng Puerto Princesa. Siya po ay pinakasikat na broadcaster dyan sa Puerto Princesa at sa buong Palawan. At ang planong pagpatay kay Councilor Elgin Damasco ay may kinalaman po ito sa nakaraang pagpatay kay Attorney Joshua La Vega Abrina na pinatay noong September 17 sa kanyang bahay. Si Joshua La Vega Abrina ay abogado po sa Palawan na pinatay noong alas 8 ng 15 ng gabi. 40 years old, bata pa. Noong September 17 ay binaril siya sa labas lang ng kanyang bahay doon sa Barangay San Jose, Puerto Princesa. Si Abrina, bago siya pinatay, ay nagtatrabaho siya at nag-resign doon sa Department of Education sa Palawan office. At nagtrabaho din siya, lumipat siya sa Philippine Ports Authority. Yung insidente na yun ay pangwalong abogado na namatay sa ilalim ng pamumuno ni BBM. Ang kinundi na ito ng Integrated Bar of the Philippines. Ang problema lang sa Integrated Bar of the Philippines, hanggang kundi na lang ito. Wala itong ginagawang investigasyon para malaman kung paano namatay ang mga kapatid ng abogado. Para naman maiwasan sana. Kasi kung matindi ang investigasyon ng ginagawa ng IBP, ay dapat nalaman nila kung sino ang pumatay. Because the best defense against the further killings ay dapat nalaman ng mga abogado kung sino pumapatay. Unfortunately, isa ako sa pinagkatiwalaan kung bakit kinwento sa akin. At ang kasunod na patayin pagkatapos nung kay Attorney Abrina ay si Councilor Elgin Damasco na number 5 councilor diyan sa City of Puerto Princesa. Marahay na po no, sa mga Bicolano na kagay kay trustworthy. So ito po ang aking binabalita ay so much concerned ako. Kasi bakit po? Ito si Elgin Damasco ay naging client namin. At dinidepensahan namin ito sa mga libel cases niya. At nakasuhan din ako ng libel case noon ni Edward Hagidorn. At dahil din sa interview sa akin ni Elgin Damasco. Pero absuelto na ako ron. So bago namatay si Mayor Edward Hagidorn, humingi din siya ng tawad sa akin bago siya namatay. Dahil kinasuhan niya ako. So sabi ko, all right no ba, na there's no problem with that. Kasi nanalo naman ako sa kaso. So ito naman kay Elgin Damasco ay so much concerned ako kasi parang malapit na sa akin itong taong ito eh. He is a good guy na talagang maasahan mo sa labanan. At nananalo na rin sa mga libel case na ibang abogado ang nagdepensa. Sa ngayon, ang rason po kung bakit siya ay papatayin ay may balak patayin ay sapagkat po isa siya sa tumulong sa pagdiscover sa item for sale na scandal o pagnanakaw sa Department of Education. Ang ginagawa pa ng item for sale ay yung mga pwesto sa Department of Education
ay binibenta mula 100,000 hanggang 400,000 kada item. Ito po ang inexpose ni Attorney Abrina. Ang problema lang, umalis siya, nag-resign siya doon at lumipat siya sa ibang opisina. But then, hindi lang siya naging maingat. He did not mind na yung akala niya lang siguro baliwala yung mga bumanat sa kanya. Basahin natin yung development ng pulis. Mukhang mahina din ang investigasyon ng pulis. Mas maganda pang investigasyon kung nangyari. As of October 20, 2025, the motive behind the murder of Attorney Joshua La Vega Abrina remains under active investigation by the Special Investigation Task Force Group, Abrina, and has not been officially confirmed or determined by authorities. Police spokesperson Captain Brian Rayoso stated that the investigators are pursuing all possible angles, prioritizing the identification of the gunman before clarifying the reason, and they have at least one person of interest based on CCTV footage near the crime scene. No arrests have been made, and the case is part of the broader pattern of unsolved killings of lawyers in the Philippines. However, strong circumstantial evidence points to retaliation linked to Abrina's whistleblowing efforts against corruption in the Department of Education, Palawan office. Abrina resigned as legal officer in July 2025 after refusing to participate in the item for sale scandal, a scheme alleging involving the illegal sale of teaching positions, promotions, and transfers for fees of up to 200,000 pesos, bypassing merit-based hiring. Local officials, including Puerto Princesa City Councilor Elgin Robert Damasco and Palawan board member Ryan Maminta, publicly credited him with exposing and fighting this corruption, urging victims to continue the battle in his honor to prevent the efforts from being wasted. Community discussions, such as on Reddit, have echoed rumors that Abrina held evidence against those involved in the scheme, potentially making him a target. The National Union of People's Lawyers highlighted this context in their condemnation, noting Abrina's refusal to be complicit as a key factor. And calling for proofs into potential masterminds. At the time of his death, Abrina was serving as officer in charge of the administrative division at the Philippine Ports Authority, Palawan, but no motives tied to that role have surfaced in reports. The Integrated Bar of the Philippines and Supreme Court have decreed, hanggang decree lang kayo. The offering rewards, ang liit pa ng reward, 700,000. Ang binabayad dun sa killer ay mas malaki. So, ito yung istorya sa DepEd officials na involved. The items for sale scandal at the DepEd Palawan Schools Division's office involves allegations of selling teaching positions, promotions, and transfers for fees. Bypassing the merit position, the issue gained prominence through the whistleblowing efforts of Attorney Joshua La Vega Abrina before his murder on September 17, 2025. Investigations by the Palawan Sangguniang Panlalawigan DepEd Central Office and the National Bureau of Investigation are ongoing, with at least 10 persons of interest identified. Case suspended officials. On August 15, 2025, DepEd imposed a 90-day preventive suspension on 3 senior officials following a formal complaint for dishonesty, oppression, grave misconduct, and accepting fees in official duties. They are accused of requesting, collecting, and accepting money for approvals not based on merit. LCT Varios, Schools Division Superintendent, grabe pinaka-happy pa. Lead official implicated denied involvement in a July 31, 2025 statement claiming no formal complaints. Challenge for suspension by the provincial board. Regional Director Nicholas Capulong appointed as OIC.
Alfredo de Labor, Principal, Brooks Point National High School, accused of facilitating paid appointments and promotions. H.G. Sunny Boy Itaha, Public Schools District Supervisor Bataraza 2, involved in approving transfers and hires for monetary consideration. Broader investigation, persons of interest. Palawan Board Member Ryan Maminta reported at least 10 persons of interest as of July 2025, including unnamed DepEd staff from various municipalities and external facilitators. The Provincial Board Committee on Basic Education has summoned some for hearings with calls for more victims to come forward. Status, no formal charges filed beyond the suspension of October 2025. DepEd emphasizes zero tolerance and the Ombudsman pursued graph cases. Maminta described the suspension as a minor victory but urged deeper probe. Ang problema na po dito, na-identified na. Sigurado naman ako na ito na po yung mga otak sa pagpapatay kay Atty. Abrina. Kasi unang-una, wala pong ibang interesado. Kundi yung in-expose lang niya ng mga opisyal ng Department of Education. This is the kind of justice system that we have in the Philippines. We have a slow police officers conducting an investigation, slow officials involved in the office. So what kind of justice do we have here? So may nagtatawag. So ang problema ko nito is tumatawag okay, diretso tapusin ko lang ito. Ang aking winawarningan lang, ang aking tinawagan, at least tinawagan ko na rin si Elgin Damasco na base po sa report sa akin. Ang report pong ito ay nanggaling po sa nakakaalam sa grupo na pumapatay. Isa lang aking masasabi, yung grupong pumapatay na ito ay mga hired gun. Hindi ko lang muna identify kung sino mga ito. Pero winawarningan ko po kayo, tumigil na kayo. Bitawan nyo na yung kontrata na yan. At ma-identify na kayo. Kilala na kayo po. Yung mga bumabanat dito po ay, wala ko na kayo i-expose ko na kayo sa susunod. Pag ma-confirm ko lang, marami pa ako makikita. Kaya please lang, huwag nyo gagawin yan kay Board Member Ryan Maminta at saka kay Councilor Elgin Damasco. Pero nakuha ko, ang kasunod yung babanatan ay si Councilor Elgin Damasco. Mind nyo, nakahanda na po si Attorney Chukan, si Councilor Elgin Damasco at ang mga security details niya. At binigay ko na sa kanya ang mga pangalan ninyo na kayong mga gustong pumatay sa kanya. At yung kayong mga hinire na papatay sa kanya. Kaya kayong grupo kayo, tigilan nyo na yan. Imbis na kung kayo rin papatayin, masakit din yan. Papatay kayo ng ibang tao. Bakit po yun? At least, winawarningan ko lang kayo. Hindi po kayo makakuan. May lalabanan kayo ng pukpukan nyo ni Elgin Damasco. May mga security escorts na rin siya nakahanda. Kaya, mas maganda pa tumigil lang kayo. Huwag nyo natanggapin ang trabaho na yan. Hanggat natigil kayo, pero panagutan nyo. Kung ako sa inyo, lumabas kayo para hindi kayo makulong. Kung sino ka man na binayaran para pumatay kay Atty. Abrina, pwede kayong sumuko sa akin. Gawan ko ng paraan na magiging testigo kayo at hindi kayo makukulong, magiging state witness kayo. At ituro nyo lang, identify nyo kung yung mga official ng DepEd na yan, lalo na yung superintendent, ang may dahilan kung bakit pinatay nyo si Atty. Abrina. Yan lang po ang aking pakiusap. So ngayon, hinihingi ko sa inyo na i-share ito para makarating sa pamunuan ng DepEd na kay Sunny Angara para malaman niya na yung mga tao niya magpapapatay para kay PNP Chief, Acting PNP Chief Nartates. Ito po ay at saka sa mga kasundaluan natin. Isa lang masabi ko po,
yung mga engaged ito sa mga killing sa for hire ay mga dating sundalo. Huwag nyo na akong pilitin i-identify pangalan ninyo. Hanggang dyan lang, mas maganda pa na parang gayahin nyo si Sergeant Orly Regala Gutesa na inyong kabaro. At lumabas siya para magsalita para sa ikaunlad ng ating bayan. Ganun lang po ang aking masasabi. Melen SJ, good afternoon. Ben Reclamador, I am trustworthy. Maray Naga, tapos Bernard Magtibay. Wala pang nakakasuhan sa mga, wala pa rin hanggang sa kongratista, kontratista. Oh. Nagtanong si Charlie kung ano motive. Ang motive po ng killing pagpatay kay Attorney Joshua La Vega Abrina ay para mawala yung testigo. Kasi siya ang number 1 na testigo sa tinatawag na item for sale. Ibig sabihin ng item for sale, ang tawag po kasi sa pwesto sa gobyerno ay item. Binibenta yung pwesto sa DepEd sa halagang mula 100,000 hanggang 200,000 hanggang 400,000. So yumaman ang nagbebenta siyempre at pumipirma. At isa sa pumipirma yung division superintendent. Ganun po. O, identify ko na ngayon kung sino mga division superintendent dyan. Si LC T. Barrios, Schools Division Superintendent ng Palawan. Tapos si Alfredo D. Labor, principal siya sa Brooks Point, bayan ng Brooks Point National High School. Tapos si HJ, so Haj Sunny Boy Taha. So isa itong sa tingin ko Maranao ito. Public Schools District Supervisor. Involved siya sa pag-approve ng transfer. So inang problema dito bakit kayo hindi pa kayo kontento sa malaking sweldo ninyo? Gusto pa ninyong kumita. Ano masabi mo, Andre Casimilio? Isumbong mo yung kay Trillanes. Putang ina, mga patay-patayan na ito. Sige. Si Mr. Fake News na ito. Ganun naman ang pag-akusa mo, fake news. Hindi mo alam kung anong mga gagawin mo, hindi mo makaya mag-argumento. So, hinihiling ko po sa lahat, paki-share ito para malaman ito. Para makarating din ito sa mga ayaw ko na, huwag nyo na ako pilitin na papangalanan ko kayo mga grupong pumapatay. Tumigil na po kayo. Mas maganda pa, ina-advise ko sa inyo, you come forward, aminin ninyo at magiging state witness kayo para matigil na ito. Mag-usap-usap kayo. Alam ko, yan lang tinitingnan nyo na alam niya hanap buhay. Yung pumitik ng mga baril ninyo. Kaya, mag-isip naman kayo. Mas maganda pa mag-isip kayo ibang hanap buhay. Kung magtanim kayo dyan, isipin nyo lang. Magtanim ka kamote, pagtanim mo ng kamote, siguro isang buwan may mga bunga ng kamote. Kamote lang kainin mo sa isang taon, hindi ka mamamatay. May balanghoy ka pa, hindi ka mamamatay. Kahit wala kang bigas mabibili. Ganun lang ho kasimple, mabuhay tayo. At kung kamote kakainin mo o di ka balanghoy, ay kompleto na po sa nutrients niyan. Ang matindi dyan ay mabigyan kayo mabuhay kayo, may carbohydrates yan. Tapos marami pang vitamina na karga yan. Kaysa yung maghangad kayo ng pera sa pamagitan ng pagpatay. Kayo talaga mga gun for hire, tigilan nyo na yan. Kasi kung kayo patayin din, alam nyo masakit din yan. So hanggang dyan lang muna, paki-share na lang po ito. So Cassandra Daisy, puro lang scammers, kawawa tayo mga Pilipino. Ayan, kung pumapatay itong scammer sa DepEd, mas lalo pa yung papatay yung mga congressman na matutukoy. Kasi yan, kilala talaga sila ng mga killer. Kaya ito si Andre Casimilio, ang alam mo lang gano'n lang mga kwento mo, baka walang kwenta kaya tumahimik ka na kasi lumalabas pa ang pagkabubo mo pag nagkwento ka. Hindi ko na kailangan i-identify ka. Pag nabasa ng kahit sino yan dito, nakakahiya ka. Yung lahi mo, kakahiya. Mga anak mo, bubo, kakahiya. Ayun ka mga
makakampon kayo ng mga kulto ni Trillanes. Hanggang diyan lamang po. Maraming salamat sa lahat.